morning. Well, thank you for your time. I know you're very busy and thank you for keeping and participating to the peace and order situation with regard to the last zona. Palakpakan natin ang NPD. General Abad was tasked to help augment the peacekeeping situation sa zona. Sa mga bago namin mga kasama at may nakikita rin naman akong dati kong mga nakasama rito, this can happen from time to time, but I'm going to meet you and extend gratitude of the people of Manila to each and every one of you. Kaya I want you to hear it from me that the people of Manila is grateful. Nagpapasalamat kami na mapanatili at napapanatili ang peace and order sa ating lugar. We are now in the journey of creating certainty within all the four corners within the city boundary of the capital of the country. And Manila, with regard to the peace and order, is a fluid situation because we are the host of the seat of power. We always we have this extra responsibility. Binabalikat natin because we are the host of the house of the president, and the president lives here day in, day out to perform his task. So, but generally, for the past happy Mansari, while we enjoy capturing mga Colombians na to, and padala natin sila sa hustisya para makamit ng mga biktima yung hustisya inaasahan nila sa pamahalaan. Umiiyak naman ng mga Colombians kasi pasikip ng pasikip ang mundo nila sa Manila. That's why I'm very proud of you, especially yung insidente sa Jones Bridge. Villanueva. Yung dalawang assets mo. Bagay na tularan ng ating mga kapulisyan. In fact, I asked, led to ask the City Council to pass a recognition and commendation to the two policemen who really practice restraint despite of danger to his life. Alam mo naman, pag nagkabatuhan na ng tingga, wala naman niyang pinipiling galyetas o Australia o mayor o Colombians. It's gonna happen. Pero yung restraint ng lespo natin is worth emulating. Kung pagtitingnan mo, yung aliwa, balik tayo ng dekada 80, ang tawag namin dyan sa mga young Flores. Flores, walang bilang. Noong 1980s, the way it is, no? Alam niyo naman where I grew up, di ba? But now, in a modern world, in modern times, in current times, we value life. No matter ano ang katatayuan nila sa buhay. But at the same manner, habang pinapalagaan natin ang buhay ng sino man, habang pinapahalagaan natin ang buhay, pinahalagaan ko din ang buhay ng pulis. Kasi it's the same value. Yung value ng buhay ng isang tao at value ng buhay ng isang pulis ay parehong halaga. Kasi buhay ang pinag-uusapan. Kaya sasabihin nyo lang sa tropa na kung po pwede, mag-iingat lagi.
dala ng meron din naman mga pamilya naghihintay sa inyo pag uwi. Kaya naman natutuwa talaga ako na itinatangos ng Ilonggo through the leadership of General Abad na ang mga lespo natin ngayon hindi na masyadong mabigat ang daliri. Talagang nakaka-proud lang. I'm proud working with you. But doesn't mean, don't get me wrong, pag inilagay kayo sa alanganin, do what is necessary. Kasi parehong pantay naman ang halaga niya. But for the meantime, that is a very good example of our two policemen to the country. Despite ng batuhan ng tingga, nag-restrain pa rin yung damdamin ng lespo. Pinangibabaw niya yung pagpapahalaga niya sa buhay at sa kanyang obligasyon bilang pulis. Kaya sabi ko kay Letlet, pabigyan mo naman ng ano. It's just a simple piece of paper, but it is going to be done by the council, by the Sangguniang, in our own little way to recognize this effort, restraint, and firmness of our police. And I hope that is a message sa mga Talonges. Alam mo yung mga Talonges, ayaw makulong yan. Did you know that? I'm gonna share nyo lang ang idea. Yung maraming mga Talonges, mas mababuti nila na makipagpalitan ng tingga sa pulis. Kasi ayaw na kukulong ng Talonges. Kasi sa loob ng kulungan, kuto, bisa, bakokang, galis. Yung hirap ng buhay ng nasa Hoyo. Unlike in the old days, there is enough and ample space. But nowadays, they're like mega sardines. Sa lata sila. So they don't like that kind of life. So that's why, para layuan tayo ng layuan ng mga Talonges, kasi sa Maynila, kinukuha natin sila, kinakalawit natin sila. Ayaw nila yun. So lalayo yan. So naturally, naiiwas din kayo sa pati mga lespo natin sa enkwentro. Pero kung ano naman, halimbawa, sinusubok kayo ng panahon, do what is within the procedure, what is necessary. Ganun lang tayo. So, 1 month na tayo. Yes, sir. And I'm proud of Manila Police District. I'm proud working with you through the leadership of General Abad. And I'm proud whoever, kung sino man ang mga destinado sa mga area na kailangan laging clear of any obstruction, an area that habang nililingon natin yung mga mahihirap nating kababayan na naghahanap buhay, pero nakikita nila na may gobyerno at hindi tayo pwedeng pawardi-wardi. Kung sino man kayo doon, maraming salamat sa inyo sa pagsasaayos nyo ng kalsada natin. Now, in return, I would like to share a message to you that most of the parents are very happy, lalo na yung hindi nila makontrol na minor de edad nilang anak. Natutuwa yung mga magulang na may pangalawang ama yung kanilang mga anak sa pagsuway o pagsaway sa mga bata pagdating ng alas 10 ng gabi dahil sa pinatutupad nating curfew. And as you all know, curfew is not a punitive or hindi natin pinapenalize. We care for them. And I've been receiving a lot of thank you letter and thank you message. The parents are very happy. Meron lang ibang mga late mako, pero generally masaya ang tao natutulog ng mahimbing sa gabi.
walang gulo, walang riot. Pamisa-misa may sumusubok. Pero okay naman. Call naman tayo eh. Ayaw naman natin na umabot pa sa ganyan. Pero call naman tayo. Pero itong mga batang to, I think, it's not a guarantee that ligtas sila kapag inalis natin sa kalsada ng 10 oras ng gabi. Guarantee of safety. But the probability of being harmed is getting lesser, thinner, because inilalayo natin sila sa sitwasyon na alanganin. So masasanay kayo na lagi tayong may ganitong meeting at baka masanay din kayo, pasensya na kayo, baka mamaya day off nyo ngayon, Sabado, walang gobyerno pero may gobyerno pa rin sa Maynila. Pasensya na kayo, nakuha ko yung maaring free time ninyo for your family. So, hindi, pagka Sabado, alanganin kasing araw ito eh. I don't want to, I don't want to waste any time. If we can fix even small things at this moment, we fix it. Because ito yung mga tigyawat na kapag pinabaya mo, nagiging buhol. Susunod yung piksa na yan. And before you know it, it's too late for everyone. Blowing out of proportion. So if we can address the bigger problem and the small problem on a daily basis, naturally, it will become a habit, or a very good habit of problem solving. Yan ang gusto ko maging habit ng mga empleyado ng City Hall. Kayo rin. Kayo lang naman ang inaasahan namin na mga sibilyan, na mga mamamayan, na kayong men and women, uniformed personnel of the PNP to really put things in right order. I just wanted to say thank you to each and every one of you at sabihin niyo yan sa inyong mga kapulisan.